Magandang araw po. Ako si Brother Tres from Christian Bible Baptist Church. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano po natin matitiyak ang langit 100%. Sapagkat balang araw po, darating at darating yung tinatawag na kamatayan sa ating buhay. Pero hindi po natin alam kung kailan po yun. And dalawa lang po ang patutungan ng tao pag tayo namatay, either sa langit or sa lugar ng impyerno. Pero sabi po ng Biblia, pwede po natin matiyak ang langit 100%. Unang-una po, ay aminin po natin na tayo isang makasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa po, may kabayaran din po ang ating kasalanan. Ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Saan po? Doon sa lugar ng impyerno. Sapagkat doon sa lugar ng impyerno, doon natin pagbabayaran lahat ng ating makasalanan. Either maliit o malaking kasalanan ay doon po natin pagbabayaran doon sa lugar ng impyerno. Ang lugar po ng impyerno ay lugar ng may apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Siyempre, walang matinong tao ang gusto po dun sa lugar ng impyerno. Gusto po natin sa lahat sa langit po tayo patutungo. Pero sabi po ng Biblia, ay bilang makasalanan ay hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bilang makasalanan, ang kailangan natin pagbayaran ng ating kasalanan dun sa lugar ng impyerno. Ngunit mahal po tayo ng Diyos. Kaya ano po ang ginawa niya? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, siya namatay, inilibing at muli nabuhay 3 araw upang bayaran po lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin po, si Jesucristo na po ang nagbayad ng dapat natin bayaran doon sa lugar na impyerno. Karapat dapat po tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan doon sa lugar na impyerno, pero may Diyos na po na si Jesucristo ang siyang nagbayad ng dapat natin bayaran. Kaya wala na po tayong babayaran. Ngunit upang hindi po tayo magbayad ng ating mga kasalanan doon sa lugar ng impyerno, sabi po ng Biblia, ay kailangan po nating tanggapin si Jesucristo bilang ating sariling tagapagligtas sa ating puso. Sumampalataya tayo sa kanyang ginawa sa pagbayad sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero paano naman natin siya tatanggapin? Napakasimple lang po. Kailangan po natin tanggapin siya sa ating puso sa pamamagitan ng panalangin. At itong panalangin po na ito ay sarili niyong panalangin. Gawin niyo po itong sarili niyong panalangin. And gagabayan ko lang po kayo. Itong panalangin ito ay pagtanggap sa Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas. Ngayon po, aanyayin ko po kayo sa panalangin. Sundan niyo po ako ng buong puso. Ito po yung panalangin. Sundan niyo po ako and gawin niyo po itong personal yung panalangin. Gagabayan ko lang po kayo. Ito po yung panalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Naunawaan ko na ako'y isang makasalanan at mapapahamak sa lugar ng impyerno. Ngunit salamat po nung kayo namatay, inilibing at muling nabuhay upang bayaran ang aking mga kasalanan. Panginoong Sus, tinatanggap po kita sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po, kung totoong tinanggap nyo, hindi ko kita ang puso't isipan nyo, kaya ang Diyos nakakaalam niyo, kung totoong tinanggap nyo po si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas sa iyong puso, may pangako po ang Panginoong Jesucristo. Ang una yung pangako ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, which is sa langit po yun. Totoong tinanggap po natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas sa ating puso. Sabi ng Biblia, hindi na tayo mapapahamak dun sa lugar ng impyerno, kundi sa langit na tayo patutungo kung sakaling dumating tinatawag na kamatayan sa ating buhay. At sigurado po yun, sapagkat pangako yun ng Panginoon. And sabi, pangalawa po, binigyan din tayong kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Pagiging anak po, hindi po nawawala. Ganun din po sa Diyos. Ngayon po, naging anak na tayo ng Diyos kung totoong tinanggap natin sa Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. Nagkaroon tayong buhay na walang hanggan. Pangalawa po, naging anak na tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Ayon sa John 1:12. Sapagkat sabi po ng Biblia, kung sino man tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas ay binigyan ng kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Ngayon, naging anak na tayo ng Diyos. Hindi na po may mawawala habang buhay na po yun. Kahit magkasala po tayo, araw-araw po tayong kakasala, pero sabi po ng Biblia, kung totoong tinanggap po natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas sa ating puso, sabi po ng Biblia, hindi na tayo mapapahamak sa lugar ng impyerno. Doon na po tayo sa langit patutungo. At yun yung pangako ng Panginoon sa atin. And yun po, and God bless po sa inyo. Hello po, ako po si Brother Tres Pichang-Rapin, and I just want to share with you how I got saved. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kaligtasan na binigay niya po sa akin. And ako po ay naligtas noong 2020 December 6. And ako po ay nagpapasalamat sa aking Sunday school teacher na siya po yung nagbahagi sa akin. Actually, I reassured my salvation dahil po ako ay nag-doubt sa aking kaligtasan na meron ako. Pero ilang beses ko talaga tinanggap na ang Panginoon. Pero the last time po na
at tinanggap ko po ang Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas sa aking puso ay December 6, 2020 po. And ang aking Sunday school teacher po ang nag-guide po sa akin, ang nag-share po sa akin. And actually 2019, isang worker din po ng simbahan ay shineran din po ako. And April 18, 1 o'clock PM ay shinera niya po ako din, tinanggap ko po ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. But I doubted, and after 1 year, ilang beses ko tinanggap ang Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas actually, dahil sa doubt na binibigay sa akin. Pero dahil nga sa kasalanan na nagagawa. Pero dahil gusto ko isettle yun sa Panginoon. And ang lesson po nung lagi sa Sunday school namin ay laging sinasabi ng aming Sunday school teacher na kung hindi mo talaga tiyak sa langit patutungo ay magpa-share or ask someone to share share the gospel. And yun, lagi akong napaisip ako, and I doubted. So kinausap ko yung Sunday school teacher ko, and that time is Sir Daniel Gagni. Yun po ang nag-share po sa akin. And at night, after ng evening service, and yun po, and rin-assure po ang aking salvation. Sinera niya po ako, and tinanggap po fully ang Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas. And nagpapasalamat po ako. After the other week ay nagpabaptize po ako December 13 ho. And Sunday rin po yun. And yun po ay nagpapatunay na ako po tumanggap sa Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas. Kaya ngayon po, kahit ngayon hanggang ngayon, ilang taon na rin po ang nakalipas, 2021, 22, 23, 24, and 25. Almost 5 years ay ako po'y tiyak sa langit patutungo. Kahit anumang oras na dumating sa akin yung tinatawag na kamatayan. And to God be all the glory po.